Lumabas ngayon ang nakakagulat na mga bagong detalye tungkol sa dahilan kung bakit tuluyang lumayo sina George at Amal Clooney kina Prince Harry at Meghan Markle. Ang higit pang kapansin-pansin ay ito ang pagtatapos ng isang pagkakaibigang tanyag na lubhang nakaapekto kay Prince Harry. May mga sandali sa pampublikong buhay na sa unang tingin ay tila walang kahulugan. Isang pangalang nawawala sa listahan ng mga panauhin. Isang larawang hindi kailanman nakunan. Isang tawag sa telepono na hindi nasagot ng bahagyang mas matagal kaysa karaniwan. At pagkatapos ay sapat na ang tagal upang maunawaan ng magkabilang panig, kahit walang nagsasalita ng direkta, na may isang bagay nang nagwakas. Isa ito sa mga sandaling iyon. Ngunit ang mga taong sangkot ay hindi pangkaraniwan at ang katahimikan ng tuluyan na itong maging malinaw ay naging mas malakas pa kaysa halos anumang pampublikong pahayag na ginawa ng magkabilang panig sa loob ng maraming taon. George at Amal Clooney, Prince Harry at Meghan Markle. Tatlong pangalang minsang kumatawan sa isa sa pinakamahalagang alyansa ng mga tanyag na personalidad sa panahon pagkatapos ng pagiging aktibong miyembro ng maharlikang pamilya nina Harry at Meghan. Ang kanilang pagkakaibigan ay tila pinagpala sa isa sa pinakasinubaybayang kasalan sa makabagong kasaysayan. Pinagtibay pa ito ng isang pampublikong pagtatanggol na napakatapang at may personal na kapalit para kay George Clooney. Sa normal na takbo ng mga ganitong relasyon, dapat sana'y naging pundasyon ito ng isang pangmatagalang samahan. Ngunit, hindi iyon ang nangyari. Sa mga nakaraang linggo, may mga bagong detalye na lumitaw at yumanig sa maraming palagay ng publiko tungkol sa direksyon ng kuwentong ito. Dahil si George Clooney ay hindi isang taong basta na lamang umaatras ng tahimik. 3 dekada ng kanyang pampublikong buhay ang nagpapatunay nito. Kilala siya sa pagsasabi ng mahihirap na katotohanan at sa pagtindig sa kanyang mga paninindigan kahit may kapalit. Kaya nang tuluyan siyang lumayo nang walang paliwanag, walang pahayag, at halos hindi na kinilala ang mga taong minsan niyang ipinagtanggol sa harap ng kamera, natural lamang na itanong, ano ba talaga ang nangyari? Ngayong gabi, susuriin natin ang buong kwento mula sa kasalang nagsimula ng lahat hanggang sa mga pangyayaring tuluyang nagpabago sa larawan ng kanilang relasyon. Nasa harap natin ang mga piraso ng ebidensya at mas malaki ang kahalagahan nito kaysa sa unang inaakala ng marami. Balikan natin ang Mayo 2018 sa St. George's Chapel sa Windsor Castle. Isang kasalang tumigil ang buong mundo upang panoorin. Ang listahan ng mga panauhin ni na Prince Harry at Meghan Markle ay pambihira sa lahat ng pamantayan. Isa yon sa mga pambihirang pagkakataon kung saan ang dami ng mga kilalang personalidad sa iisang lugar ay naging balita na rin mismo. Kabilang sa mga dumalo sina Elton John, Idris Elba, Serena Williams, David at Victoria Beckham, at James Corden. Ang listahan ay tila talaan ng pinakamahahalagang pangalan sa larangan ng maharlika, aliwan esports at media noong 2018. Ngunit sa lahat ng mga pangalang iyon, may isang mag-asawang may natatanging bigat na higit pa sa simpleng kasikatan. Sina George at Amal Clooney. Hindi lamang isa si George Clooney sa pinakakilalang artista sa mundo. Isa rin siya sa mga personalidad na may malawak na impluwensya sa pandaigdigang pampublikong buhay. Ang kanyang gawaing pangkawanggawa ay umabot sa mga lugar ng digmaan at krisis. Ang kanyang pakikilahok sa mga usaping pampolitika ay nagbigay sa kanya ng direktang ugnayan sa mga pinuno ng estado, international na institusyon, at mga pag-uusap na bihirang mapasok ng karamihan sa mga artista. Sa loob ng maraming taon, binuo niya ang isang reputasyon
na higit pa sa pelikula at mga parangal. Isa itong reputasyong nakabatay sa paniniwalang maaaring gamitin ang katanyagan upang magkaroon ng tunay na epekto sa mundo. Samantala, si Amal Clooney ay may mas malalim pang impluwensya sa pandaigdigang antas. Bilang isang internasyonal na abogado sa karapatang pantao, ang kanyang mga kaso ay sumasaklaw sa ilan sa pinakamabibigat na issue ng makabagong panahon. Mga paglilitis sa krimen sa digmaan, mga kaso ng genocide at mga laban para sa kalayaan ng pamamahayag sa pinakamataas na hukuman sa mundo. Hindi siya dumadalo sa mga okasyon dahil lamang sikat ang kanyang asawa. Naroon siya dahil isa siya sa pinakaginagalang at pinakamahuhusay na legal na isip na humaharap sa mahahalagang pandaigdigang usapin. Ang kanilang presensya sa kasal ay naghatid ng isang malinaw na mensahe. Sina Harry at Meghan ay tinatanggap sa pinakamataas na antas ng pandaigdigang elite. Hindi lamang sa mundo ng aliwan, kundi sa bilog ng mga taong may tunay na impluwensya sa mga pandaigdigang pangyayari. At dito naging mas mahalaga ang susunod na kabanata ng kwento. Hindi natapos ang kanilang ugnayan sa araw ng kasal. Mas lalo pa itong lumalim. Sa mga sumunod na buwan, iniulat na inimbitahan sina Harry at Meghan sa pribadong villa ni George Clooney sa Lake Como, Italy. Para sa mga nakauunawa sa kahalagahan ng ganitong imbitasyon, hindi ito basta simpleng pagbisita. Ang villa sa Lake Como ay hindi lugar para sa mga celebrity na naghahanap ng atensyon ng media. Isa ito sa mga pinakapribado at pinakahinahangad na lugar sa mundo para sa mga taong may yaman, kapangyarihan at impluwensya. Ang maimbitahan doon ay nangangahulugang hindi ka lamang kakilala ni George Clooney. Ibig sabihin, bahagi ka ng kanyang personal na mundo. Isang mundong malayo sa mga kamera at pampublikong eksena. Ngunit dumating ang taong 2019 at doon naganap ang pangyayaring dapat sana'y nagpapatibay ng tuluyan sa kanilang pagkakaibigan. Unang bahagi ng 2019, buntis si Meghan sa kanilang anak na si Archie. Kasabay nito, nakararanas siya ng matinding atensyon at kritisismo mula sa media. Mga ulat ay walang tigil at sa maraming pagkakataon, naging personal at agresibo ang tono. Para kay Prince Harry, ang sitwasyong ito ay hindi simpleng usapin ng negatibong balita. Nakita na niya noon kung paano naapektuhan ang kanyang ina, si Princess Diana, ng matinding presyon mula sa media. Kaya para sa kanya, ang mga pagkakatulad ay napaka-personal at masakit. Sa gitna ng sitwasyong iyon, hayagang nagsalita si George Clooney. Hindi siya nagbigay ng maingat o malabong pahayag. Direktahan niyang ikinumpara ang pagtrato ng media kay Meghan sa naging karanasan ni Princess Diana. Hindi niya simpleng sinabi na hindi patas ang pag-uulat. Hindi rin niya sinabi na dapat pag-isipan ng media ang kanilang pamamaraan. Sa halip, malinaw niyang ipinahayag na nakikita niya ang parehong uri ng mapanirang pagtrato na minsang naranasan ni Diana. At sa panahong iyon, para kina Harry at Meghan, ang ganitong uri ng suporta mula sa isang taong tulad ni George Clooney ay may napakalaking kahalagahan. Ang mga pangyayaring nagwakas sa buhay ni Princess Diana. Sinabi ito ni George Clooney sa harap ng mga kamera. Inilagay niya ang kanyang pangalan at reputasyon sa likod ng pahayag na iyon. Pinili niyang sabihin ang pinakamahirap at pinakamatapang na bersyon ng katotohanan dahil iyon ang pinaniniwalaan niyang tama. Ngayon, isipin ninyo kung ano ang naging kahulugan ng mga salitang iyon
para kay Prince Harry. Hindi lamang para kay Meghan, bagamat tiyak na napakalaki rin ng naging epekto nito sa kanya. Para kay Harry, ang koneksyon sa pagitan ng matinding presyon ng media at pagkamatay ng kanyang ina ay hindi simpleng metapora o usaping pampolitika. Ito ang pinakamalalim na sugat sa kanyang buhay. Ito ang karanasang humubog sa halos lahat ng kanyang pananaw at desisyon. At narito ang isa sa pinakakapani-paniwala, pinakarespetado, at pinakamaingat na personalidad sa mundo na hayagang nagsasabi sa harap ng publiko na ang nararanasan ng kanyang asawa ay kahalintulad ng naranasan noon ni Diana. Ang ganitong uri ng suporta ay hindi mabibili. Hindi ito maaaring likhain para lamang sa imahe. Nagmumula lamang ito sa isang taong tiningnan ang sitwasyon at nagpa siyang sapat ang bigat ng mga pangyayari upang magsalita, anuman ang personal na kapalit. At may tunay na kapalit iyon. Hindi nagsasalita si Clooney sa isang walang laman na espasyo. Nakikisangkot siya sa isa sa mga pinakapinagtatalunang usapin sa buhay publiko ng Britanya. Iniuugnay niya ang kanyang sarili sa isang paninindigang may mga kalaban. Kabilang ang mga makapangyarihang institusyon sa media na hindi basta makakalimot sa kanyang naging posisyon. Ngunit ginawa pa rin niya ito. Kung may isang sandaling dapat sanay naging pundasyon ng isang pangmatagalang pagkakaibigan, iyon na sana ang sandaling iyon. Kaya narito ang tanong habang nagpapatuloy tayo sa susunod na bahagi ng kwento. Kung tunay at taos-puso ang sandaling iyon, ano ang maaaring nangyari upang mabura ang lahat? Ano ang maaaring naganap sa mga sumunod na taon upang ang isang taong minsang nagsalita ng ganoon katapang ay tuluyang manahimik? Dito nagsimula ang katahimikan. Noong 2020, lumipat sina Harry at Meghan sa California. Ito sana ang simula ng isang bagong kabanata. Ang kabanata ng California. Ang kabanata ng Hollywood. Ang patunay na ang kanilang buhay, pagkatapos ng pagiging aktibong miyembro ng maharlikang pamilya, ay magiging lahat ng hindi nila natagpuan sa loob ng institusyon. Sa panahong iyon, dapat sana'y naging mahalagang bahagi ng bagong buhay nila ang pagkakaibigan sa mga Clooney. Nariyan na ang lahat ng pundasyon, ang pagbisita sa Lake Como at ang matapang na pagtatanggol noong 2019. Ngunit ang nangyari ay kabaligtaran. Pagkatapos nilang lumipat sa Amerika, hindi dumami ang mga pampublikong palatandaan ng kanilang pagkakaibigan. Unti-unti itong nabawasan hanggang sa tuluyang nawala. Wala nang magkakasamang pagdalo sa mga okasyon. Wala nang mga larawan bilang magkaibigang mag-asawa. Wala nang pampublikong pakikipag-ugnayan na karaniwang ginagamit ng mga kilalang tao upang ipakitang nananatiling malapit ang kanilang relasyon. Ang panahon ng Lake Como at ang pagtatanggol noong 2019 ang naging pinakamataas na punto ng kanilang samahan. Pagkatapos nito, ay katahimikan na lamang. Totoo, hindi lahat ng katahimikan ay may malalim na kahulugan. Nagiging abala ang mga tao. Nagbabago ang mga direksyon ng buhay. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay kailangang makita ng publiko. Ngunit ang katahimikang ito ay may kakaibang anyo. Hindi lamang tumigil ang mga Clooney sa paglitaw kasama nina Harry at Meghan. Kasabay nito, patuloy na lumilitaw ang mga malalaking kontrobersya na kinasasangkutan ng susekses, mga pangyayaring pandaigdigan, at imposibleng hindi mapansin. Noong Marso 2021, naganap ang panayam nina Harry at Meghan kay Oprah Winfrey. Isa ito sa pinakapinanood na palabas sa telebisyon sa mga nakaraang taon. Dito nila ibinahagi ang seryosong mga alegasyon tungkol sa kanilang karanasan sa loob ng maharlikang pamilya. Kabilang ang usapin tungkol sa kulay ng balat ng kanilang hindi pa isinisilang na anak.
Hindi ito simpleng balita lamang. Isa itong pandaigdigang usapan. At ito rin ang uri ng usaping dapat sana'y may komento mula sa isang taong minsang nagsalita ng hayagan para kay Meghan. Ngunit walang sinabi si George Clooney. Noong Disyembre 2022, inilabas ang dokumentaryo ng Sussexes sa Netflix. 6 na oras ng kanilang kwento, isinalaysay sa sarili nilang mga salita. Isa na namang pandaigdigang pangyayari. At muli, walang sinabi si George Clooney. Noong unang bahagi ng 2023, inilathala ni Prince Harry ang kanyang memoir na Spare. Isang aklat na puno ng detalyadong paglalarawan ng mga pribadong usapan at relasyon sa loob ng pamilya. Sa loob ng maraming linggo, ito ang naging sentro ng pandaigdigang balita. At muli, nanatiling tahimik si George Clooney. Ayon sa ilang ulat na lumabas sa mga komentaryo tungkol sa maharlikang pamilya at entertainment media, hindi lamang pampublikong katahimikan ang nangyari. May mga pahiwatig na sinubukan umanong muling makipag-ugnayan si Harry. May mga mensaheng hindi agad nasagot. May mga planong pagpupulong na hindi natuloy. Kapag nagkaroon man ng komunikasyon, inilalarawan itong magalang, ngunit wala na ang dating init at pagiging malapit. Hindi ito lantad na alitan. Hindi rin ito hayagang pagtatalo. Isa lamang itong mabagal na paglayo. At ayon sa ilang tagamasid, iyon mismo ang naging pinakamahirap para kay Harry. Kapag may malinaw na hindi pagkakaunawaan, may pagkakataong maayos ito. Ngunit kapag ang isang taong pinagkatiwalaan mo ay unti-unting nawawala ng walang paliwanag, wala kang alam kung ano ang dapat mong ayusin. Unti-unting nagiging bahagi na lamang ng nakaraan ang pagkakaibigan. Pagkatapos ay dumating ang pangyayaring lalo pang nagpatibay sa impresyong iyon. Ang pagdalo ni na George at Amal Clooney sa King's Trust Awards. Sa unang tingin, wala namang kakaiba rito. Ang mag-asawa ay matagal nang sangkot sa mga gawaing pangkawanggawa at internasyonal na organisasyon. Natural lamang na dumalo sila sa isang prestihiyosong kaganapang may kaugnayan sa gawaing pangkawanggawa ni Haring Charles. Ngunit dahil sa konteksto ng mga pangyayari, iba ang naging interpretasyon ng marami. Sa loob ng 3 taon bago nito, hayagang inilalarawan ni Harry ang maharlikang pamilya bilang institusyong nagdulot sa kanya ng matinding sakit at pagkadismaya. At ngayon, ang isa sa mga mag-asawang minsan niyang itinuring na malalapit na kaibigan ay dumadalo sa isang prestihiyosong kaganapang kaugnay ng kanyang ama, ang Harry. Hindi nila ito ipinaliwanag. Hindi sila nagbigay ng anumang pahayag, ngunit para sa maraming tagamasid, hindi na kailangan ang paliwanag. Ang simbolismo ng kanilang pagdalo ay malinaw. Habang inilalahad ni Harry sa publiko ang kanyang mga hinaing laban sa institusyon ng monarkiya, sina George at Amal Clooney ay nakikitang nakikibahagi sa isang mahalagang kaganapang may kaugnayan sa parehong institusyon. At doon nagsimulang magtanong ang marami. Alam ba ni na George at Amal kung paano ito mababasa ng publiko? O dumalo lamang sila sa isang kaganapang itinuturing nilang mahalaga ng walang iniisip na kaugnayan sa Sussexes? Ano man ang sagot, hindi nito binabago ang naging resulta para kay Harry. At kapag tiningnan ang mas malaking larawan noong 2025, makikitang ang kwento ng mga Clooney ay hindi isang hiwalay na pangyayari. Bahagi ito ng mas malawak na pagbabago sa celebrity network na minsang nakapaligid kina Harry at Meghan. Ang listahan ng mga panauhin sa kanilang kasal noong 2018 ay tila simbolo ng kanilang koneksyon sa pinakamalalaking pangalan sa mundo ng aliwan, esports, at impluwensyang pandaigdigan. Ngunit kapag tiningnan ito ngayon, makikita ng marami na nagbago na ang larawan.
Halimbawa, si David Beckham, na minsang dumalo bilang kaibigan sa kanilang kasal, ay mas madalas nang may ugnay sa mga aktibidad ni na Haring Charles, Prince William at Princess Catherine kaysa sa mga balitang may kaugnayan kina Harry at Meghan. At para sa maraming tagamasid, ang pagbabagong ito ay nagsisilbing isa pang palatandaan kung paano nagbago ang mga alyansa at pagkakaibigan sa loob ng nakalipas na ilang taon. Sa paglipas ng panahon, ang mga ulat tungkol sa relasyon ni na Prince Harry at Meghan Markle sa kanilang dating mga kaibigang celebrity ay naging bahagi na ng mas malawak na talakayan tungkol sa kanilang posisyon sa pandaigdigang mundo ng aliwan at impluensya. Isang halimbawa rito, si Idris Elba. Isa siya sa mga pinakatanyag na personalidad na dumalo sa kasal ni na Harry at Meghan noong 2018 at siya pa nga ang nag-DJ sa kanilang wedding reception. Isa ito sa mga detalyeng madalas alalahanin kapag pinag-uusapan ang makasaysayang okasyong iyon. Ngunit sa kasalukuyan, ang pangalan ni Idris Elba ay mas madalas na nauugnay sa mga proyektong pangkawanggawa at mga inisyatibang may kaugnayan sa monarkiya kaysa sa anumang pampublikong koneksyon kina Harry at Meghan. Ang kanilang dating ugnayan ay halos hindi na nababanggit sa mga kasalukuyang ulat. Naroon din si Serena Williams na sa loob ng maraming taon ay itinuturing na isa sa mga pinakatapat at pinakamatibay na celebrity friends ni Meghan Markle. Sa iba't ibang mahihirap na yugto ng kwento ng Sussexes, ipinakita ni Serena ang kanyang suporta at katapatan. Ngunit sa mga nakaraang taon, kapansin-pansin ang kanyang pananahimik. Hindi ito isang dramatikong paglayo, walang pampublikong alitan, walang masasakit na pahayag, ngunit may malinaw na pagbabago kumpara sa dati. Ang dating madalas na pampublikong suporta ay hindi na gaanong nakikita. At pagkatapos ay naroon si Oprah Winfrey. Kung may isang personalidad na pinakamalaking bahagi ng kwento ng Sussexes matapos nilang umalis sa maharlikang pamilya, marahil ay si Oprah iyon. Ang panayam noong 2021 ay naging isa sa pinakamahalagang sandali sa buong post-royal na kwento ni na Harry at Meghan. Ang mga usapin tungkol sa lahi, institusyonal na pagkukulang at kalusugang pangkaisipan ni Harry ay naging bahagi ng pandaigdigang diskurso sa paraang bihirang mangyari. Ngunit mula noon, hindi na nakita ang parehong antas ng pampublikong pakikilahok ni Oprah sa mga sumunod na proyekto ng Sussexes. Hindi niya aktibong itinaguyod ang mga bagong proyekto ni Meghan sa paraang inaasahan ng marami, matapos ang napakalaking epekto ng kanilang panayam. Ayon sa ilang komentarista sa larangan ng entertainment at royal affairs, ang kasalukuyang dinamika ay tila ganito. Sapat na ang lapit upang manatiling may koneksyon kung may malaking pangyayari, ngunit sapat din ang distansya upang hindi madala sa patuloy na kontrobersyang nakapaligid sa kwento ng Sussexes. Mahalagang maging maingat sa interpretasyon ng ganitong mga pangyayari. Hindi nito nangangahulugan na ang lahat ng celebrity na minsang malapit kina Harry at Meghan ay sabay-sabay na nagpasyang lumapit sa maharlikang pamilya at lumayo sa Sussexes. Masyado yung simple bilang paliwanag. Ang mga tao ay gumagawa ng mga personal na desisyon para sa iba't ibang dahilan. Hindi lahat ng desisyon ay bunga ng estratehiya. Minsan, resulta lamang ito ng pagbabago ng panahon, sitwasyon, at direksyon ng buhay. Ang mas malinaw na nakikita sa pampublikong larawan ay ito. Ang mga celebrity na dating pinakamalakas na iniuugnay kina Harry at Meghan ay hindi na gaanong nakikitang konektado sa kanila ngayon. Wala nang magkakasamang pagdalo sa mga kaganapan. Wala nang mga pampublikong pagkilala sa isa't isa.
Wala nang malinaw na ebidensya ng aktibo at nakikitang pagkakaibigang karaniwang nakikita sa mundo ng mga celebrity. At para kina Harry at Meghan, may kakaibang hamon ang ganitong sitwasyon. Kapag may pampublikong alitan, may pagkakataong tumugon, magpaliwanag, o ayusin ang hindi pagkakaunawaan. Ngunit kapag ang connection ay unti-unti lamang nawawala nang walang paliwanag, wala kang malinaw na bagay na maaaring tugunan o baguhin. Sa huli, ang natitira na lamang ay isang listahan ng mga panauhin mula noong 2018 na ibang-iba na sa social network na nakapaligid sa'yo. Pagsapit ng 2025. At dito pumapasok ang pinakamahalagang tanong. Ano na nga ba talaga ang pundasyon ng mga pagkakaibigang ito? Ang kasal noong 2018 ay isang pambihirang kaganapan. Isa ito sa pinakamalaking seremonyal na okasyon ng dekada. Ang ganitong uri ng pagtitipon ay hindi lamang nakabatay sa personal na pagkakaibigan. Madalas, kasama rin dito ang impluwensya, prestihiyo at kahalagahan ng mismong okasyon. Bago ang 2018, walang mahabang kasaysayan ng malapit na pagkakaibigan sa pagitan nina George at Amal Clooney at ng mag-asawang Sussex. Hindi sila mga kaibigang lumaki ng magkasama o dumaan sa maraming taon ng magkakasamang karanasan. Ang kanilang pagdalo sa kasal ay bahagi ng isang guest list na pinagsama ang mga tunay na matagal ng kaibigan at mga personalidad na ang presensya ay angkop sa laki at kahalagahan ng okasyon. Hindi ito pagpuna sa mga Clooney. Hindi rin ito pagpuna kina Harry at Meghan. Ito lamang ang realidad ng isang royal wedding sa ganitong antas. Isa itong kultural at pandaigdigang kaganapan. Hindi lamang isang pribadong selebrasyon. Gayunpaman, ang naging lalim ng relasyon matapos ang kasal ay kapansin-pansin. Ang imbitasyon sa Lake Como at ang pampublikong pagtatanggol noong 2019 ay higit pa sa anumang obligasyong dala ng pagdalo sa kasal. Hindi obligado si George Clooney na magsalita para kay Meghan noong 2019. Hindi siya obligado na ihambing ang pagtrato kay Meghan sa karanasan ni Princess Diana. Pinili niyang gawin yon. At ang mga piniling gawin ng isang tao, hindi ang mga obligasyon niya, ang kadalasang tunay na sukatan ng pagkakaibigan. Ngunit nagbabago rin ang mga desisyong iyon kapag nagbabago ang mga situation. Pagkatapos ng panayam kay Oprah ng dokumentaryo sa Netflix at ng memoir na Spare, ang kwento ng Sussexes ay naging sentro ng halos tuloy-tuloy na pandaigdigang kontrobersya. Bawat bagong proyekto ay nagdadagdag ng mga bagong pahayag, bagong alegasyon, at bagong debate tungkol sa maharlikang pamilya. At bawat kontrobersya ay naglalagay sa mga taong nakapaligid sa Sussexes sa isang mahirap na posisyon. Magsalita at masangkot o manahimik at mapansing hindi nagsasalita. Para kina George at Amal Clooney, hindi lamang sila mga celebrity. Sila rin ay mga personalidad na may malalim na ugnayan sa mga international na institusyon, organisasyong pangkawanggawa, at pandaigdigang mga inisyatiba. Ang kanilang reputasyon ay nakabatay sa kredibilidad, katatagan, at maingat na pinangangalaga ang relasyon sa iba't ibang institusyon sa buong mundo. Sa buong panahong ito, hindi nila hayagang pinuna sina Harry at Meghan. Hindi rin nila sila ipinagtanggol. Hindi sila nagbigay ng matitinding pahayag. Nanatili lamang silang tahimik. At sa loob ng katahimikang iyon, ang pagkakaibigan, kung nananatili pa man, ay naging hindi na nakikita. Kung susuriin ang 3 dekada ng pampublikong buhay ni George Clooney, makikita na hindi siya karaniwang nananahimik sa mga isyung talagang mahalaga sa kanya. Nagsalita siya tungkol sa mga digmaan sa Darfur. Tumestigo siya sa harap ng Kongreso ng Estados Unidos.
Sumulat siya tungkol sa katiwalian, karapatang pantao, at iba pang pandaigdigang usapin. Noong 2019, hayagan niyang inihambing ang pagtrato kay Meghan sa naranasan ni Princess Diana. Kaya para sa maraming tagamasid, ang kanyang katahimikan sa mga sumunod na taon ay hindi simpleng kawalan ng komento. Maaaring ito ay senyales na ang yugto ng kanyang aktibong pakikilahok sa kwento ng Sussexes ay tuluyan ng natapos. Ano nga ba ang tunay na kahulugan ng lahat ng ito? At ano ang bagay na hindi kailanman nakita ni Prince Harry na darating? Ayon sa iba't ibang ulat na madalas mabanggit sa mga komentaryo tungkol sa maharlikang pamilya at sa entertainment media, tila hindi inaasahan ni Harry ang unti-unting paglamig ng relasyon. Hindi niya agad nabasa ang mga senyales. Hindi niya nakita na ang tila pansamantalang katahimikan ay isa na palang mabagal na pagtatapos. Kung totoo ito, marahil ito ang pinakamalungkot na bahagi ng buong kwento. Dahil hindi lamang ito tungkol sa pagkakaibigan nila ng mga Clooney. Ipinapakita rin nito ang mas malalim na katotohanan tungkol sa buhay na pinili ni Harry at Meghan matapos nilang iwan ang maharlikang pamilya. Posibleng dumating si Harry sa California na may ilang paniniwala tungkol sa kanyang mga relasyon sa Hollywood. Mga paniniwalang hindi lubusang tumugma sa realidad ng kung paano talaga gumagana ang mundong iyon. May sariling lohika ang Hollywood. Oo, may mga tunay na pagkakaibigan. May mga koneksyong tapat at makabuluhan. At ipinakita